Ayan siya yun, tignan nyo. So, it's giving Intramuros yung vibe niya. Ubusin na natin yung mga natitira natin. natitira nating pera nila. Ito guys, yung order natin. Dumating na. Ito, Cafe Batavia. So Ivan, bakit yung kinuha mo? Ba't dalawang bed? Kasi po, mas mura. I don't know why, pero 1-2 lang kasi to. Gusto ko guys yung vibe ng hotel na napili natin. Ang kalmado lang ng airport nila dito. And ang bilis. Ang bilis ng check-in counter, nung mismo x-ray or security check. Touchdown guys! Dito sa Jakarta! Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po ay mag-check out na tayo dito sa hotel natin sa Pop Malioboro, Yogyakarta. Ayan, nalinisan natin siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay lilipad tayo from here, going sa Jakarta. And ngayon, unahan ko na kayo. Baka may mag-comment sa inyo, Ivan, bakit hindi ka nalang nag-train from intercity? Ba't di ka nalang nag-intercity train from Yogyakarta going sa Jakarta? Ay, meron naman ganung option. Number 1, kasi mahaba ang time sa ganun. And next naman is, gusto ko kasi ang gawin nating guide is yung mostly Filipinos din, yun ang ginagawa. Kasi yung iba, Jakarta talaga nagsisimula, tapos pupunta pa lang dito ng Yogyakarta. And yung iba naman, bali nagsisimula and so on. So, mostly kasi ang ginagawa talagang mode of transportation pag ganun ay syempre from Philippines, Jakarta, ganyan. So, ang gagawin natin is yung arrival guide sa Jakarta. Ngayong 2026 updated version. So, kung kayo po ay magmumula kayo sa Pilipinas, kinakailangan nyo pong sagutan or fill outan yung kanilang e-arrival card. Parang e-travel sa atin sa Pilipinas yan. So, ilalagay ko po yung link dito sa description. Tapos, kapag if ever meron kayo i-book na hotels, is feel free to use these codes. Ayan, meron tayong code sa Agoda, which is Ivan DJ Agoda, and sa Klook, Paul Ivan Klook. Pwede nyo gamitin yan sa Indonesia trip nyo or kahit saan pa mang panig ng mundo. Applicable yan. Pwedeng sa USA, sa Japan, sa Brazil, sa kung saan-saan pa man. Okay? So now, let's go. Magpunta na tayo sa train station and magpunta na tayo sa Yogyakarta Airport. Nakalabas na tayo sa ating hotel dito sa Yogyakarta. And walking distance lang kasi train station dito. So, lakad-lakarin lang. Ganun lang yun. Let's go. Ayun lang yun, yung merong roof na yan. Ito yung itsura ng dadaanan natin. Bali din tayo pumunta sa departures. Right side yon ng area na to. All you need to do is to follow the signs. May departures and ticket issuance. Ito yung ticket issuance, guys. Dito tayo sa may YA na sign na yan. Guys, so hindi ko na videohan na bumili tayo ng ticket. So dito tayo bumili ng ticket. Diyan sa machine na yan. And ang ating departure is 11:03. Saktong-sakto lang. Let's go na. Grabe. Buti na lang malamig. Malamig dito sa departure area. And ayan. Yung aircon. Sarap natin. We're here na guys sa Yogyakarta International Airport train station. And ganyan lang siya kadali. After 30 minutes I think. Ito na tayo. Trust me, super smooth kapag dito kayo pupunta kasi ang ganda ng sistema nila dito. We're here na guys and grabe, ang ganda talaga ng airport nila. Wala talaga akong masabi, promise. Number 1 ko to sa Indonesian airport. Ay, natignan nyo, ang ganda ng airport nila. Super modern. Kain muna tayo, ito lang yung merong kainan dito KFC. Breakfast time! Nakalagpas na tayo guys sa security check. And ito yung makikita here. May mga bilihan ng mga souvenir, food, may kainan din dyan. Ganito yung itsura ng layout ng airport. Ang kalmado lang ng airport nila dito. And ang bilis. Ang bilis ng check-in counter, nung mismo x-ray or security check. Super smooth. Let's go guys! Ayan na, Jakarta! Touchdown guys! Dito sa Jakarta! So again, hindi ko na ipakita na sa inyo yung pagpunta dito sa aeroplano ganyan. Kasi super dami. Super daming passengers. And now, lumabas na muna tayo. Pero, papakita ko na muna sa inyo kung ano yung mga dapat nyo malaman sa arrivals hall area. Doon nasa domestic domestic terminal. Pero kahit na, just in case, if ever gusto nyo mag-withdraw, ganyan, para meron kayo idea. Tingnan nyo, ito itsura ng tube dito.
Ganito yung lakaran. Diba? Sabi ko sa inyo, mas modern ang slide doon sa Yogyakarta. Dito, very traditional pa din. Which is, at least, merong sign nung mga nakaraan pa din. Ayan siya. Ganda yun. Ito yung pangalan ng airport dito. So, tiniktan ko kasi mabubulol na naman tayo. So, Karnohata International Airport. Yan siya. Ito, buti na lang may walkalator. Tapos guys, ang hotel kasi natin dito is ang The Fam Express Jaksa, Jakarta. So, nung tinitignan natin kung ano yung mga mode of transportation na pwede, napakadami pero medyo madaming transfer. Hindi siya tulad sa mga iba nating pinupuntahan na parang yung train, mag-change lang tayo ng line, ganyan. Dito hindi. So medyo madami combination both of trains, tapos bus, ganyan. Tapos hindi pa same yung parang drop-off point and pick-up point. So medyo hassle siya a little. So ngayon, ang gawin nyo, if ever, kung same din tayo ng hotel, pero I'm sure meron kayong mga ibang options na hotel, depende naman yan sa budget nyo, is mag-Grab or Gojek na lang kayo. So Grab or Gojek is mas convenient siya, and nag-check tayo ng presyo kung magkano naman kapag ka-Grab and Gojek going sa ating hotel. Ito siya guys, so tignan nyo, papuntang The Fam Express, pagka-Grab is 148,800 rupiah. Then kapag ka naman Gojek is 157,000, o diba? Mas mahal sa Gojek, mas mura pa din sa Grab. Plus, tignan nyo sa Grab, meron kasi tayong ganito, yung mga ganyang klaseng promo pa nila. So, 25% off, makaka-discount tayo. So, yung 148, magiging 111 na lang. So, if ever, kung gusto nyo tanungin, paano mo ay ba nakuha yan? Merong travel pass na tinatawag dito, or parang Grab Unlimited ang tawag sa atin sa Pilipinas. So, magsusubscribe lang kayo doon. 4 weeks siya. Depende na lang yung price pagka napunta kayo dito. Pero gawin yan, mas makakatipid kayo. So, isipin nyo, ang difference, 156,000 rupiah doon sa Gojek. Tama ba yung nakita natin kanina? And itong Grab na merong Grab Travel Pass is 111,000 na lang. So, mag-baggage claim na tayo. And kung gusto nyo na toilet, ayan, may mga toilet dito. Ang kinaganda naman sa toilet dito sa Jakarta, and even dito sa Indonesia, meron siyang bidet. Guys, so pagdating dito, meron siyang water dispenser, drinking water if ever may tumbler kayo, pwede nyo diyang refillan. Plus may ATM dito. Yung ATM na available is Mandiri ATM plus BCA na ATM. So nag-withdraw nga pala tayo, hindi ko na ipakita kanina, hindi tayo nakapag-vlog. GCash card yung ginamit natin. Ayan, nakalagay. ATM withdrawal from Bandara, Shia, T2D, ARR. So, yung 300,000 rupiah, isang katumbas, 1,057.32 pesos. Yun yung nabawas. Ngayon, let's go na. Kunin na natin ang ating maleta. Ito, dito tayo. Ay, ang nakalagay dito na location, New Yogyakarta. Yung pala name dito. And alam nyo, in fairness, sa mga ibang bansa, sikat na sikat pa rin yung Traveloka. Sa atin sa Pilipinas kasi, di ba, ang usually ginagamit, kung hindi Booking.com, Agoda, Trip.com, and Klook. Yun. Tignan nyo, so currently, andito ngayon tayo sa Terminal 2 Arrival Hall D. And kung makikita nyo dito, yung mga shop and restaurants na pwede nyong puntahan pagdating nyo is Circle K, Alpha Express, Indomaret. So, itong Circle K, Indomaret at Alpha Express na yan is para siyang 7-Eleven sa atin. Though itong King Cellular, I think mga bilihan ng isam siguro yan. And yung MSA, Red, White, and Square M, hindi ako sure kung ano yan. Basta at least yan. So, sa food and beverage naman, ay ang dami. A&W, Bakso A Fung, KFC, Kebab to Go, yan, King Kong, Roti O, Solaria. Though, hindi ako sure kung open pa yan kapag nagpunta kayo kasi kung naaalala ko, nung unang punta natin dito sa Jakarta, dumating tayo ng mga gabi na, after 8 p.m. na yun or 9 p.m., medyo sarado na yung mga ibang mga shops nun. So, kung PAL or kung mga ibang airline, siguro baka open. Yun na lang, check nyo na lang online. Nakuha na natin yung maleta natin, guys. And now, let's go out sa arrivals hall area. Okay, so, medyo empty yung itsura niya. Ayan na, ganyan. And meron ding mga toilet areas dyan, if ever. Tapos I think pwede nyo din gawin tong area para makapag-intay ng mga pipick up sa inyo.
Ano ba? Umuulan ba? Ay, umuulan! Bali, ayan, binook na natin yung Grab. And alam nyo, mas napamura ngayon yung time habang binibideo natin, 108,500 na lang. Ay, nag-message siya, Saya Quezana. O, di ba, kala mo namang alam natin. Hindi naman natin maintindihan. Ayan ang sabi niya, I'm going there now. Okay, let's wait for him. Ito yung itsura dito. Sa labas. Itong punta natin sa Indonesia ngayon, gloomy-gloomy talaga yung atake. Ah, okay. So, andito yung Circle K sa side na yan. And also Indomaret, Mama Roti sa part na to. So, may mga kainan pa din. And so on, dun sa side on. Plus dito naman sa side na to, Lim Kok Tong. Ayun siya. That one. If ever, kung kailangan nyo ng eSIM, ilalagay ko yung link ng eSIM na ginagamit natin dito sa video description para mas mapabilis na yung pag-check nyo. And also, yung tried and tested natin, mabilis. Kasi may mga eSIMs na medyo mabagal, ganyan, pero itong ginagamit natin, wala siyang dull moments, ganun. Ito na, malapit na. Bali ngayon ang ganap lang natin, magre-rest lang tayo muna kasi hindi pa tayo nakakapag-rest ng mga nakakaraang araw. So ang gagawin natin, mag-check-in lang muna tayo, tapos after nun, pupunta lang tayo sa Old Batavia. Yung Old Batavia, isang neighborhood or district dito na kung saan sikat siya, isang prime location siya. And aside from that, pupunta tayo sa Cafe Batavia, sikat yon na restaurant dito or cafe, ganyan. Tingnan nyo, Gojek yung madaming activations here. I mean, madaming mga staff. Pero again, I told you, pinakita ko sa inyo, mas mura sa Grab. Sa case natin ha, though kayo, pag nagpunta kayo dito, compare nyo pa din. Depende sa inyo yan. So, ito yung temperatura dito, 31 degrees Celsius. And talagang tag-ulan po talaga, oh. Today, 35%. Bukas, mas malakas, 75%. Sa Tuesday, paalis tayo, 95% naman. Grabe. Lumagpas tayo, nasa right side pala yung Grab car, pick up point. Ayan. So sa harap siya nitong Lim Kok Tong na resto. May isang company pa dito, Okay Jack ang pangalan. Color violet naman yung branding niya. Yan, dito tayo sa Grab ko. Bali guys, kung quick trip lang naman kayo at hindi nyo na kinakailangan or ayaw nyo mag-subscribe dun sa travel pass na sinasabi ko sa inyo, pwede nyo i-consider to. Meron silang pa-code dito. Up to 350k yung madi-discount nyo. Grab Airport yung code. Para easy travel hack. Ito na guys, yung ating Grab. O diba? Ang bilis. Ayun na siya agad. Ito guys, nakasakay na ngayon tayo. So, medyo matagal yung biyahe. 5:30 tayo halos dadating. Andito na tayo ngayon guys sa location ng hotel natin. And maganda naman siya, oh. May mga tindahan sa harap. Pero mamaya ko sa inyo papakita muna kung check-in time. Andito na ngayon tayo guys sa lobby ng ating hotel. The Fam Express Jaksa, Jakarta. Ang ganda. Ano siya, updated yung design. Hindi ganoon ka luma pa. And tingnan nyo, ang lawak ng ano. Ang lawak ng kainan ng breakfast daw. Hindi naman tayo kakain ng breakfast dyan. And nakapila lang tayo for check-in. Medyo madami. I think kasabay natin sila sa flight. Kaya sabay-sabay ka ano. Ayun, tignan nyo. Meron dong mga kainan. Diyan sa Bundo, Madura Mart dyan. And dito meron pa dyan something. May burger joint dito. 24 hours bukas. Ano to mga tinta nila? Ah, meron pa ice cream dito. Oh. Also, mga parang pa-chips. Ganyan. This one. Alam niyo, usong-uso dito to. Yung parang kitcharap sa atin sa Pilipinas. Kirupok ang pangalan. Yan siya. So, nakuha na natin ngayon yung ating keycard. And actually, nag-request tayo ng isa pa. Kasi, usually kapag ganito, diba? Para nakabukas yung aircon sa mismong room. Para hindi mainit pagka bumabalik tayo. And pumayag naman sila. Yung ibang mga hotel staff sa mga ibang mga hotels, usually, is nagbibigay sila ng paper lang kasi sinasabi, papel lang yung ano, pero ito at least mabait sila. Para legit na legit talaga ang pag-iwan natin, di ba? Tapos ayun, nakalagay na rin dito yung wifi and all. Gusto ko guys yung vibe ng hotel na napili natin. Oh, medyo mainit lang dito sa ano, sa hotel elevator. Oh, ayan, kung gusto niyo mag-meeting dito,
If ever lang naman, malay niya, meron tayong target audience dyan na kumpanya sila nanonood, tapos gusto nila mag-R&R sa Jakarta, tapos mag-meeting. Diba? So, ito yung mga floors nila. Wala silang number 4 and number 3. Diba? 9 din, wala. So, saan tayo dito? Ayan, meron din dito kuha na ng water if ever you want. Ano yung room natin? 1018. 1018. Okay, dito tayo. Right side. Ganda ng corridor, ha? Fairness. Okay, this is our room. Blind room tour. Let's go. Ayan. Guys, so yung info is tayo po ay nag-book na to sa Agoda. So from April 12 to 14, actually 2 nights lang yung binook natin here. Quick lang kasi tayo dito sa Jakarta. So 2 nights na express twin room, city view. May free wifi na nakasama. And ang presyo ay 2,506 pesos lang. Imagine guys, kung 2,506 pesos tas 2 nights pa, pumapatak lang siya na 1,253 pesos per night. And alam nyo, napakaganda ng location na to dahil kung titignan nyo, napakalapit po niya sa Monas na tinatawag dito sa Jakarta. Ayun kung titignan nyo, ito yung ating hotel, then ito yung National Monument, o diba? Tapos if ever, yung Istiklal Mosque na napuntahan natin before, ayan din. And meron ding Gondangdia na train station dito. Though tayo kasi since dito naman sa Jakarta ay mura ang Grab, is mag-grab bike na lang tayo. Though umuulan kasi ngayon, so Grab car ang kukunin natin. So extra tipid sa inyo, pwede kayo mag-grab bike dito. It's giving angkas, move it, joyride, ganyan yung binibigay nung vibe. So now, let's do a quick room tour. So this one po, ay, buksan natin, parang bilang kami ilaw pa. Ayan. Oh, ayan, mas maliwanag. So, ayan po yung mismong door. Pagpasok niyan, ito agad yung bubungad. And meron siyang sabitan. Tapos, meron silang pinoprovide na sleepers. So, dito agad yung toilet. Ay, paano ba? Pag ganun. So, ayan po itsura. Ang cute naman ng toilet. So, ayan, may pasing dito. Ang bango ha, ang bango. Promise, hindi siya yung parang may foul smell. Mabango to. Parang amoy siyang Fabcon. Alam niyo yun, ganun yung vibe na binibigay. Tapos meron silang pag ganito. So, ano siya, toiletries kit. And may bidet, ayan yung bowl. And meron siyang towel. So, this one naman, ang kanilang pa-shower area. O, ayan siya. So, shower gel and shampoo. Combined pa yun. So, ayan siya. Okay, ganyan ang itsura. Tapos ang galing ng layout nito, parang pwedeng nakaganon. Ganun yung style. So parang nakasara siyang ganyan. Kung gusto niyo ng ganyan yung vibe. So pwede din, di ba? And dito sa side naman na to, ayan po, may working area dyan. And usually mga ganyan ginagamit nating patungan ng laptop at kapag mag-e-edit tayo, ganun. And dito sa side naman na to, ang dalawang bed. So Ivan, bakit yan yung kinuha mo? Ba't dalawang bed? Kasi po, mas mura. I don't know why, pero 1-2 lang kasi to. Yung isa medyo mahal yung isahang bed. So sabi ko, okay, ito na lang. And mas maganda, kunyari hindi pa tayo naliligo. Yung isang bed is for dirty Ivan version. Yung isang bed naman is yung Ivan clean version. Kunyari kapag gusto lang natin umupo at humiga, kapag tanghaling tapat na pawis tayo, kunyari ganyan na galing tayo sa labas, pwedeng dito tayo, tapos doon kapag bagong ligo. Ganun naman siya. So, ito, meron ditong pa-picture yung Monas na tinatawag, yung monument nila. And may bedside table dyan. And meron ding saksakan. Ayan. Tapos USB port. Tapos meron din dun sa kabila. Tapos may pa-TV dito. Daw ano itsura? City view kasi itong binok natin eh. City view pa lang nga talaga. Pero grabe naman ang city view. Ay ba nakakatakot naman yung building na yan na parang abandonado. Oo. Pero dun sa baba, ayun na may Indomaret and Family Mart. Nakikita niyo ba? Ayan siya. Maganda din yung view pero nakakatakot talaga din. Oo. Ayoko nang i-sugarcoat. Yun lang naman ang masasabi natin dito. Uy! Nakikita dito yung mosque! Ayun yung mosque ko! Ayun. So, ito yung remote na aircon. Siyempre, kailangan nakatodo yan. In fairness, malakas yung aircon nila ya. Ayan. Todo pa natin. Yan. O yan, todo na to. Okay, so tapos na tayo mag-quick room tour. And alam nyo, gusto ko i-share sa inyo yung thoughts natin sa experience natin dito sa hotel. Okay siya. Kasi guys, nung nagre-research tayo online, kasi napuntahan na natin yung Yellow Hotel.
Which is, sabi ko nga sana, maganda siya eh. Maganda yung una nating hotel dito sa Jakarta, pero kailangan din natin magtrahi ng bago. Syempre, kasi new experience, ganyan, para naman bago din sa mga mata niyong lahat. And gusto ko din namang bago. So, sabi ko ganyan, okay, sige, maghanap tayo. Pero nung naghahanap tayo sa Agoda ng hotel, merong mga hotel na parang mas pricey kumpara dito, na may mas magandang reviews. Pero ito, murang-mura siya talaga, na yung interior niya ay maganda. So sinabi ko, okay, sige, ito na nga lang. And wala tayong regrets. Maganda yung location, yung service okay, and basta the rest, okay naman siya. Tapos, yun, if ever kung gusto nyo ito i-book, yung link ilalagay ko sa video description, and also yung discount code link ilalagay ko din sa comment section para mas mabilis nyo ma-access, okay? So now, originally, pupunta dapat tayo sa Cafe Batavia, which is din yung sa Old Batavia area. Pero kasi umuulan, so I have decided na baguhin natin yung kung saan tayo mag-dinner. Doon na lang tayo sa Grand Indonesia na mall. Kasi doon sa Grand Indonesia na mall, isa siyang mall na sikat dito eh. Na kung saan, ayun, complete sa search nyo, 102,000 yung reviews niya. And magsasara pa naman siya ng 10 p.m. 6 o'clock pa lang naman. So may time pa tayo para mag-explore dyan. Okay? So magpunta na muna tayo doon. And later on, saka ko sa kanya i-share yung parang mga dapat yung malaman for first-timers dito sa Jakarta. So wait lang, kumonek na muna tayo sa Wi-Fi para makita natin at masabi ko sa inyo yung review natin. So, The Fam Express, I am The Fam. Ayan. So, check natin kung ano ang binibilis. Bilis ba? Mabilis ba? Hindi ko makikita. Oh my God! For its price na 1,200 pesos lang per night, umaabot ng 50 Mbps. Ang ganda! Best to for work from home, yung mga ganito. Oh, kung mag-work from home kayo, kung kailangan nyo ng internet na pang-upload, pang-download, pwedeng-pwede yan. Oo, sa atin na nag-upload sa umaabot ng 70 Mbps. Worth it. I like it. So, approved sa atin yung Wi-Fi. Oh, if ever, high score, di ba? Okay siya, approve sa atin yung Wi-Fi speed dito. Guys, so now, mag-book na tayo ng Grab. Pumunta na tayo sa Grand Indonesia. And actually, merong Grand Indonesia East Mall at Grand Indonesia West Mall. So, nung nag-research tayo, nakita natin na yung West Mall, yun yung parang mas complete, mas premium vibe, ganyan. So, hindi pa kasi tayo na nakapunta, kaya ngayon, i-check natin. Bali, 20,600 rupiah yung bayad sa Grab. Doon na lang tayo mag-intay sa baba. Ang lakas ng ulan, sayang. Gusto ko pa namang mag-grab bike tayo. Ala lang, trip ko lang siya. Ewan ko, kasi parang nakakatipid din tayo dun at some point. Though, pagka solo travel lang yun ha, kung may kasama kayo, hindi siya advisable. Ito yung itsura sa labas. So, meron dong sari-sari store sa harapan. If ever, kung gusto nyong bumili lang. Though, hindi ko alam. 24 hours. Mukha siya 24 hours, oh. Pwede kayong bumili dyan ng mineral water or kahit anong mga chicheria kung gusto nyo. Para na rin kayo naka 7-Eleven, Indomaret pala, ganun Circle K. So guys, andito na ngayon tayo sa loob and merong x-ray dun sa entrance ha. Nahiya lang ako mag-video kasi ang daming tao. And totoo nga, premium nga siya. Tignan nyo, YSL agad. Ayan, ano to? Everbest? Massimo? Yan, hindi ko alam yung mga brand na yan. So let's go, maghanap tayo ng kakainin nating dinner. Ayan guys, so we're here. Tignan nyo oh, may yakiniku like dyan. Tapos may katsukita dito. Ramen niya, ay galing mga Japanese pala dito. Guys, parang dito tayo sa yakiniku like kasi nami-miss natin yung pork. Ang tagal na natin hindi nakakapag-pork. Sige, let's go. Ayan siya. So, paano yung magpa-fire? Doon sa kabila. Doon ata sa kabila. So, ito yung itsura dito, oh. Ala siya mga hati-hati. Di tayo doon assign. So, QR code pala mag-order dito. I-off muna natin yung VPN natin. Ito yung itsura dito, oh, ng yakiniku like. Ang galing may milk tea sila. Order list, set menu, a la carte. Mag-set menu tayo. Grabe, nakakamiss tong pork. So, yung set nila na to, 200 grams karubi set, 119,000 rupiah. May mga hindi available. Beef sukiyaki. Pero mag-beef na lang pala tayo. Okay lang naman. Rosa at skirt, pwede pa lang ganun, mix na lang. Tignan natin. Wait lang. Ito na lang tayo, like set, 300 grams siya, 189,000. Madaming meat. Yan.
Bali guys, ito yung order natin. Saka lemon tea na may free refill, 236,000 rupiah. Ito guys, yung order natin, dumating na. And walang kontrolan dito sa site natin. Hindi tulad dun sa Japan, dito sa pagluluto. Ayan, tayo natin munang uminit. Tapos na tayo guys kumain, and so far, alam nyo, yung pinaka-meat nila dito, hindi tulad ng meat doon sa Japan. So medyo naghihiwa-hiwalay siya. Alam nyo, parang nagiging flakes yung itsura. Pero okay naman yung isang type of meat. So guys, hindi na ako makapag-vlog ng maayos kasi madaming tao. Ito lang tayo sa area na parang hindi ganoon kadami. So ayan, may na naman dumadaan, hihiya ako. Pero technically, napakalaki. Napakalaki nitong Grand Indonesia Mall. Actually, may west at may east. If ever guys, magpunta na lang kayo dito. And napuntahan na natin na before yung Plaza Indonesia naman. Pero parang ang masasabi ko, mas maganda to ng Di Hamak. Okay? So, doon sa 5th floor, andun yung footprint. Ito siya. Yun yung pinuntahan natin. And the rest, pwede nyo na mga explore yan. Usually, yung mga brands na nandito is mix naman siya ng abot kaya at super mahal. Hello guys! Good evening sa inyong lahat. And yes, you heard it right. Good evening po. Dahil ngayon po ay 6 p.m. na ng gabi. But kinabukasan na to ng mga previous clips na nakita nyo. So, sasabihin nyo, ay Van, bakit gabi? Ano nangyari nung umaga? So, kaninang umaga po, napagdesisyonan ko na mag-rest na muna tayo because of napakadami nating maka-work na kailangan gawin na non-YouTube related things. And aside from that is doon sa mga unang part kasi ng trip natin, sunod-sunod to eh. Sunod-sunod, Thailand, Malaysia, Indonesia. Doon sa part na yun, wala tayong naging rest at all guys. So sabi ko, okay sige, ito na nga lang munang Jakarta part. Ito, kinakailangan din natin. And also yung katawan natin kanina, parang feeling ko, okay, pang restan na level na to, ganyan. Para sa mga susunod na episode na makikita nyo ay talagang fully recharged na tayo, ganyang level. So, ngayon po, ang ating gagawin ay pupunta tayo sa Old Batavia area kasi may Cafe Batavia na tinatawag na sikat yun dito. Mag-grab lang tayo going there. After that, pupunta naman tayo sa Kokuwo. Kokuwo is isang siya, reflexology, chuchu massage place, ganyan. So, napuntahan na natin before yung Kokuwo na yon. And magaling talagang mag-massage yung mga tao doon. Dito sa Jakarta, kaya if ever kung gusto nyong magpunta din sa Kokuwo, go. Sa dulong part yun ng vlog na to. Kasi parang, kanina kasing morning, parang ang sakit-sakit ng katawan ko, ganyan. Parang sabi ko, okay, deserve na natin mag-rest and deserve na natin magpa-massage for today para tuloy-tuloy ang energy natin, di ba? So now, mag-book na tayo papuntang Cafe Batavia to have our dinner. So kanina ay nag-grab lang tayo. Umorder tayo dito sa Bacon and Sons. Sons. Ayan. So umorder tayo doon ng kanilang chicken with egg na merong fried rice, though wala na kasing laman siya, kaya hindi ko naman ipapakita sa inyo. Hindi ko din naman pinicturean kanina. Sabi ko, okay, rest mode, ganyan level. So, book na tayo ng Grab. Dito tayo sa Cafe Batavia. So, standard is 41,700 yung babayaran. So, meron pa tayong ganyan. Let's go. Go! Naging 35,500 na lang siya. So, ubusin na natin yung mga natitira nating pera nila para hindi na tayo magkanda chuchu pa, di ba? Para wala nang matirang munang rupiya sa pera natin. We're here na guys! Ibinaba na tayo ngayon dito sa Old Batavia area. And, word itself, old. Ito yung parang old side ng Indonesia. Papakita ko sa inyo at may mga tao pa din naman dito. Ayan siya yun, tignan nyo. So it's giving Intramuros yung vibe niya. Oh, may Indomaret dito. Merong all-American food, something yung A&W. Grabe, kumakain. Ang lala, no? So dito tayo sa Cafe Batavia. Bali this one guys, Kotatuwa yung other term nito or Old Town. And ayan siya.
Dito tayo unang nagpunta before. So, dito sa plaza or square na to, napakadaming mga locals na nagtitipon-tipon. Mga family members, ganyan. Parang nagpipiknik na sa gitna, ganyan. Ito, Cafe Batavia. Let's go. Yan. Yan guys. Hello! O, tignan nyo. Ang daming mga cakes dito. Ayan siya. Nice! Sa second floor tayo na-assign kasi smoking yung baba. Non-smoking yung taas. So, syempre, dun tayo sa mga walang naninigarilyo. With iconic wall na napakadaming mga frames. Ayan. Ito siya. Ganito itsura. Ang lamig. I like it. Hello! Yep. Thank you so much. Diba? Tingnan nyo kung gaano kasosyal dito. The view is literally giving. Ito guys, yung background natin. I mean yung view pala. Yung kaninang pinakita ko sa inyo. And this is our table. Siya. Ito for beverage. Ito yung food menu nila. Guys, so since last day na natin dito sa Indonesia, ang order natin is nasi goreng istimewa. So authentic Indonesian fried rice siya, served with fried egg, chicken satay, deep fried prawn, pickles, and crackers. 105 yon. And umorder tayo ng soup na isa, which is mushroom soup. Ayan. Madami pa dito, may mga western food, may mga steak, may mga vegetables, snacks, ganyan. Doon din na tayo magaganon. Okay? So, beverage, ito naman. Tapos, meron sila dito mga fresh juice. Parang ganyan lang yung gusto kong inumin natin. Iniisip ko kung avocado tayo or honeydew. Okay, okay. Okay guys, so dumating na in-order nating drinks, which is honeydew. Honeydew? Honeydew? Ayan. So, tikman natin. Pag masarap to, order pa tayong isa. Since fresh siya. Fresh talaga. What I mean is literal, walang sugar na kasama. So talagang fruit alone lang na I don't know kung in-squeeze to or shinik. Pero wala siyang tamis. Mismong fruit lang yung lasa. Okay din siya. Healthy. So dumating na yung ating soup. Mushroom soup. Social naman ang lagyanan. Yan siya. Before guys, nagpunta na tayo dito, though naka-tour tayo doon, naka-clock tour tayo, pero reachable siya naman ng ng kahit DIY lang. Kunyari yung ginawa natin ngayon, di ba? Ay, ang sarap. Ang sarap. Pero ang onti ng soup. Onti ng soup, pero ang sarap. Ang sarap. Guys, ramdam ko yung pagka-creaminess and also yung mushroom flavor. Hindi siya maalat. Pero malinamnam. Wait. Ganoon natin pa para maakain natin mabuti. Kasi pag ganun kumain ng soup, diba? Pag ganun. Sarap. Guys, i-rate ko to ng 10 out of 10. So if ever kung pumunta kayo dito sa Jakarta, nagka-Cafe Batavia kayo at gusto niyo ng mushroom soup, okay siya? So meron kasi tayong mga pagkakaibang mga baka mamaya hindi kayo mahilig sa ganitong creaminess na soup na hindi maalat na saktong soup lang na mushroom yung lasa. Pero I think pwede ko na siguro siyang labelan kasi may time na hindi ko naman nilabelan ng Ivan DG approved. Baka kasi hindi nyo matype na iba. Pero I think this one is Ivan DG approved. Sarap. Ito, it's giving yung tinapay na otap. Sabi naman, Ivan, sa otap mo talaga. Sa otap mo talaga ganun para. Ang social na mo, pero otap mo sinasabi. Pero ang sarap. I like it. Ito guys, dumating na yung food natin. Actually, ang dami niya. O, tignan nyo. Merong prawn, may satay, may egg, may rice, and also yung parang chicharap. Ayan siya. Ang social ang plating, no? Okay, so na-picture na naman na natin siya. Tikman na muna natin yung satay para... Tapos ito siya. Anananan.
Para siyang barbecue sa atin. Ang sarap ng peanut sauce. I like it. And usually, ganito yung satay nila dito. Actually, kasi Singapore ganito sa Malaysia, ang liliit. Sarap ng peanut sauce nila. Diyos ko po. Yung rice. Itsura. Malapitan. Okay. I think i-rate ko siya ng ng 9 out of 10. Okay siya. Sarap. Hindi ganoon kaalat yung rice. Kahit may timpla siya. Inabot na tayo ng gabi, guys. Ayan na. Wala nang tao. So, nag-book tayo ng Uber. Uber tuloy. Grab pala. Grabe, little to Ivan. So, ang nabook natin is 31,400 rupiah yung halaga. So guys, andito ngayon tayo sa Kukuo Menteng dito sa Jakarta, Indonesia. And ito yung itsura niya. Massage natin tayo dito before. Ang ganda niya actually. So, ang binayaran natin is 270,000 rupiah, 90 minutes siya. So, full body massage yan plus foot reflexology. Diba? So, deserve natin magpa-massage ngayon before tayo lumipat sa next country natin na pang malakasan talagang ganyan. Update ko kayo kung ano yung mangyayari sa loob, kung pwedeng videohan or what. Ganito siya guys, ganito yung itsura. Okay dito, if ever mapunta kayo. May pa-water sila. Ayan. Tapos pa-wet towel, ganyan. Okay, let's go. So guys, tapos na tayo magpa-massage. And ayun na, meron silang pa-free water dito. Hintayin na natin yung grab natin. And alam nyo, ang sarap tong feeling. Pero mamaya ko sa inyo kikwento yung pinaka-full experience dahil may mga kasama pa tayo. If ever, pwede kayo mag-walk-in. Ito yung itsura niya. Ito yung ginawa natin. Signature Massage and Reflexology. So, 270,000 rupiah yung binayaran natin kasi 90 minutes siya. Pwede din naman kayo mag-120 para sulit na sulit. So, foot reflexology with cream and full body dry massage siya. Ayan siya. May Japanese stretch massage dyan. Athletic. Siguro pag athletic, mas masakit. Hindi ko alam. Pero ito pa, meron pang, ayun, same lang pala siya. Premium naman yung isa na may home theater na kasama and free snacks. Pause nyo na lang. Bali, ganyan yung itsura na magmamassage sa atin. And meron sila ditong pa-drinks if ever gusto nyo. Ganyan. So, merong parang mga kape-kape na bibigyan kayo ng option na ganito. Ayan. Single origin, something 35,000 rupiah naman. Yung ganyan. And, mamaya na lang. Ayoko dito explain. Ayan, meron silang mga ganito, kombucha. Ano siya? Strawberry kombucha siya. Tapos hindi ko alam kung anong fruit eh. Ganun. Nakarating na tayo guys dito sa ating hotel. Ayan, nag-grab tayo. So, 30,000 rupiah yung binayad natin. And, before we exit, nakita ko lang ulit. Doon sa side doon, ayan, meron ditong Indomaret. Ayan, napakalapit lang ng convenience store. If ever kung meron kayong gustong bilhin. Tapos dito naman sa kabilang side, may Alpha Midi. Okay? Ayan siya. Dandanan! This is our hotel. The Farm Express. Ang ganda ng location ito, promise. Let's go na! Alam nyo, yung sinasabi ko sa inyo na parang nafe-feeling natin is di ba ang pinuntahan natin is reflexology area, parang ganyang level. So, imbis na parang feeling ko ma-relax tayo ng level na ganyan, parang sumakit pa yung katawan natin kasi syempre, reflexology. So, parang feeling ko ay talagang ginigising nila lahat ng reflexes natin. Ganyang part. So, ang sakit ng parang lahat ng ugat natin ay binanat, ganun. Which is, gets ko yun. So, alam niyo to the point na, di ba may butas kapag ka sa massage chair ba or bed and tawag doon? Alam niyo parang,
parang mapapalabas dila ng left. yung nangyayari kanina. Sabi ko nung una pala, sabi ko, soft please. So, doon na sa bandang foot massage lang yung medyo soft. Pero nung sa katawan na, alam niyo yung tipo hindi ako yung pumuputok ang buto. Pumuputok yung buto niya because of parang gigil na si kuya, ganun. So, ganun siya. Okay. Kung okay siya, i-recommend ko sa inyo yung Coco na yun. The best. Kung babalik tayo dito sa Jakarta, babalik ulit tayo dun. So since we're done na and we're about to end this vlog, pero before that, syempre, since ito lang yung vlog natin sa Jakarta, gusto kong i-share muna sa inyo yung thoughts natin about doon sa proseso from Jakarta going sa Jakarta. Napaka-smooth lang ng pangyayari is yung from there sa Jakarta Hotel, papunta dun sa train station, bumili lang tayo, basta may card kayo. Always bring your card. So, pwedeng mag-Gcash card kayo or credit card, ganyan, and so on. Pwede ding Maribank. Yun kasi yung parang ngayon Gcash and Maribank ayun yung ganyan, yung head-to-head battle sa may magandang rates. So, yun. Nakapunta na tayo sa Jakarta Airport. Then, from Jakarta Airport, super smooth din sa check-in process. Hindi mahaba yung pila. Alam niyo yung practice natin, yung common practice natin sa NAIA, nadadala natin siya sa ibang bansa. Kaya in the end, ang tagal natin nag-iintay sa mga airport. Ganun. Kasi sa atin sa Pilipinas, diba, ang haba ng pila. So, ang aga-aga natin dumadating sa mga airport. Pero doon sa Jakarta, hindi siya ganun kahaba. So, parang okay lang din na mamunta kayo kahit 3 hours before. Kahit nga 2 hours before. Ganun level. So, pero hindi ko na-recommend yan. I think 3 hours is okay. So, pagdating natin sa Jakarta naman, as long as nakapag-withdraw na kayo, ay pwedeng-pwede na din kayo makalabas. May Gojek at may Grab. Merong Grab Lounge and merong Gojek Lounge. I mean, parang waiting area. Hindi siya lounge na may tuturang Dahil may mga tao naman doon na nag-aabang. Ganyan. So, may mga restaurants din doon just in case kung gutom kayong dumating, meron kayong makakainan into Maret and also yung mga ibang things doon, Circle K, ganyan. And kung sakali na kayo ay magagaling sa Pilipinas, since mostly ng mga Filipinos na travelers ay entry point sa mga iba't ibang parte sa Jakarta, sa Indonesia ay Jakarta, ay kinakailangan nyo pong mag-sign or sagutan yung e-arrival card nila na counterpart sa atin ng e-travel. Yung link ilalagay ko na lang sa description para mas mapabilis yung inyong proseso. Overall, okay yung experience natin. Wala tayong regrets. And I love Indonesia. Iba pa yung masasabi kong bansa. I love Indonesia so much. And sa whole experience natin, since ito na din naman yung parang video na papatapos natin for this Indonesia leg is, kung i-rate natin siya, Jakarta, Bali, Jakarta. Yun yung parang gusto kong i-share sa inyo na parang honest rating natin. Pero I love them all. Pero Jakarta, ibang level yung parang inay-open niya sa atin sa country na to. And katulad dun sa Malaysia, ang nag-eye-open naman sa atin doon is Penang. Which is gusto ko din naman yung Kuala Lumpur. Pero syempre, mga preference lang din naman natin, di ba? So, itong experience natin na to, sabi ko, grabe yung Jakarta, hindi siya enough ng 3 days lang na pinuntahan natin. So, dapat 4 days, mga ganyang level. Tapos dito sa Jakarta is, I think 4 days din, okay lang din yung 4 days para maikot yung mabuti. Kasi kung titignan nyo sa mapa, ang daming mga tourist attractions din naman dito. Ganyan. So, dun sa Bali naman, parang eat, pray, love. Ganun yung mga ataking binibigay. Kasi dun kung gusto nyo mag-relax, kung gusto nyo mag-surf, kung gusto nyo mag-beach, ganyan, or island hopping, pwede nyo gawin dun. Depende naman yan sa inyong style, okay? So, yun lang naman ang masasabi ko. And so far, nag-enjoy tayo dito sa Indonesia part ng ating 55-day series. At if ever, kung hindi pa po kayo nakapollow at subscribe sa mga ibang social media platforms natin, lalagay ko dito sa screen. And maraming salamat po sa inyong pag-suporta! Again guys, I'm Mandigo Santo at abangan niyo pa ang ating susunod na vlogs about India! Babalik tayo ng India! Again, I'm Mandigo Guzman. Terima kasih! Ano sasagot niyo? Sama-sama! Okay, bye-bye! Thank you guys so much! You know, thanks!